reviewer. And sa mga algebra, kagaya ng mga ito, itinuturo ko din dito yan, ano. Okay, basahin natin yung question number 1. 3 friends have pieces of rope measuring 84 cm, 126 cm, and 168 cm. They want to cut each rope into the longest possible pieces of equal length without any leftover rope. What is the length of each? Engineer Gali, pangalawang slide pa lang, no? Yung unang slide is about sa donation drive na generate natin. Ay, mabagal dyan sa inyo, Sir Gab. Kaya pala wala ka. So, unang question pa lang, no, number 1 pa tayo, Engineer Gali. Saktong-saktong dating ninyo, no? Okay, so alauna. Sorry, alauna tayo kasi nga kanina, nandun nga ako sa kabila, nag-live, ano. Alas 8 ako natapos kanina dun sa review center. Ano sagot natin? And, yun. Ngayon lang ako nagturo nitong general education. Good morning, Sir Pao. No? Andun ako kanina sa kabila no nagturo ako. And, nga pala, ito yung ating inaano ngayon, no? Ayan. So, ayan. I-ano nyo na lang, natingnan nyo na lang yung ating slide na yan. Kasi, gusto ko sana dito mag-generate din tayo ng tulong doon mga nasalanta ng bagyo sa Bicol region, no? Si Ma'am, eto, ayan, tingnan nyo na lang ha. Susulat ko na lang din dito sa ano. Yun number. Okay. Ayun yung kasama namin dun sa review center na nandun siya ngayon sa Bicol, no? So, ayun. Nandun ako kanina para magbigay ng free lecture. And, sinorten yung time para makapagbigay din ng oras sa ibang lecturer. Makapagbigay din. So, itinuloy ko na lang din dito. General Education Math tayo ngayon, no? Ang General Education Math is parang mga basic math na tawag dito. Ano ba tawag doon? Pagka-unti-unti. Ano bang math yun? Discrete, parang discrete math. So, a little bit of everything. 14 cm, okay? So, kung hindi ka gano'ng familiar sa ganitong kind ng question, usually kasi sa LET lumalabas yung mga ganito, no? And, yun. Inalaw naman kami na yun nga, magturo kanina ng free lecture dun sa Blow Up. Kaya, tinuloy ko na lang din dito. Malay mo, kahit pa paano dito sa mga viewers natin, may magbigay, ano. Okay? So, ano sagot natin? 14? Ano sagot natin? Sumasagot dyan. Okay. Sir Clef, 42. Okay. So, kung hindi kayo familiar sa ganitong question, kakaiba rin siya no, nung nabasa ko. 42 nga daw sa Okay. So, ang sagot dyan is analyze muna natin yung tanong. Meron tatlong magkakaibigan. Sabihin na lang natin na sila ay si John, si Peter, and si Simon, no? John, Peter, and Simon. And then, meron daw silang 84 cm, 126 cm, 168 cm. They want to cut each rope into longest possible pieces of equal length without any leftover rope. What is the length of each piece? No? So, meron sila, no? Ayan. Ito yung tatlong rope nila. Siguro ganyan yun, ano? Si John, si Peter, and si Simon. Okay. So, gusto nila, puputol-putulin nila yan, no? And then, pagputol nila, kailangan pantay-pantay at saka pinakamahaba na possible na ganun. So, kung iisipin natin, kung i-ano natin yung tanong, parang kinukuha mo yung GCF nila. Okay? So, GCF daw nila. So, kung ganyan, kasi parang, kunyari, ano ba itong sukat nito? 84. Ito naman, 126, and then naman 168. So, meron kang tatlo dyan. And then, pag pinutol-putol mo daw yan, no? O, testingin natin, kunyari 6. Ang dami. Itong 12, madami din. 4. So, kung ibabalik-balik na rin natin, ang pinaka-concept ng tanong dito is about GCF. And then, meron tayong technique dyan na ginagamit pagka GCF yung hinahanap natin.
Okay? So, pag sinabi natin GCF, parang yung pinakamalaki ko ditong pwedeng kunin sa kanya na paghati-hati ko, so ganito din dapat sa kanya, so ganito din dapat sa kanya. GCF, no, Sir, Ma'am Monetsky, 42 cm. So, ano daw yun, no? Kung titingnan natin, pagka Gen Ed yung atake natin is, nagbabase tayo lagi sa question. No? Mismong Gen Ed tayo, no? So, ang ginagawa natin, ay nag-aano tayo mismo sa choices. Pag GCF, ang ginagawa natin, itong mga choices, no? Choices, ginagawa natin siyang divisor nitong mga to. Okay? Yung mga yan. Okay? Yung mga yan. And then, kung sino dyan yung magsasatisfy na pwede na ma-divide natin sila, yun yung sagot. Pero dahil nga GCF yung hinahanap natin, ano ba yung sabihin ng GCF? Greatest common factor. Mag-i-start tayo sa greatest. Okay, ngayon, pag itong 42 na, i-divide niya lahat yung mga yan, ayun yung atake natin sa General Education Math, sa Gen Ed Math, okay na yun. So, i-divide natin to. Makakuha tayo dyan 2. Makaka-divide naman tayo dito ng 42. Ilan yan? 3. Dito naman, makaka-divide naman tayo dito. 42, pwede ba? Ilan yan? 4. Ngayon, dahil na-satisfy natin yun na pwede siyang i-divide ng 42, okay na yun. Okay? So, ayun yung technique natin doon. With that, makakatipid tayo ng oras. No? Alalahanin nyo lang ang natin dito ngayon is Gen Ed Math. Wala tayong calculin dito sa Gen Ed Math, no? Pero meron tayong mga choices. Ang atake natin dito is more on choices tayo nagbabase. Okay? Next. Simplify the expression. 3x squared minus 6x over 3x. Is it 8x minus 2, x plus 2, x squared minus 2, x minus 1? Letter C. A. Very good, sir. Okay? So, yung type ng question na to parang madali lang siya, no? Mas madali siya sa mga sinasagutan natin usually dito. No, Sir Pao? Mas madadali to, no? Yung mga tanong natin ngayon. Tawag dito. Mas madadali siya and ano man tawag doon? Basta madali siya, parang kailangan mo lang maalala yung mga rules. No, so basta yung mas sinasagutan natin mas mahihirap dito eh. No? And siningit lang natin tong topic na to. Bawi na lang tayo sa mga sunod na araw sa paghabol ng algebra. Malapit na tayo matapos sa algebra eh. May libro ko sa algebra. Unti na lang, no? Ano na tayo eh, nakaka 2 unknowns na. So, susunod na mag-try ko na tayo sa regular natin na ano. Ngayon talaga siningit lang natin to para yun nga, magbigay daan dun sa donation drive natin. Okay? Wala nagsasagot? Saan yung mga nagsasagot dyan? Shine, letter A. Very good. Tignan natin, mga sagot. Okay. Circlep, letter A. So, sabi natin sa mga nanonood dito na mag-take ng let, ang atake natin dito is pwede tayong magsulat sa ating mga questionnaire, no? So, dyan, automatic na ang gagawin mo, kahit pa paano, pagka-simplify the expression tayo, tapos ganito siya, ang aim natin is to factor, no? Ayun yung turo sa atin dyan, kailangan tayo magpa-factor. And then, after natin mag-factor is, magka-cancellation na tayo. Okay? So, ayun yung technique natin na. And then, dito, pwede natin i-factor out C. Dito, kahit pa paano, makakakuha ka ng clue, no, kung ano yung kailangan mong i-factor out. Since onti lang naman yung natin, ipa-factor. No? So, 3x, ilalabas natin. Pag kinuha na mo to ng 3x, ang matitira dyan is x na lang, no? And then, dito naman sa 6x, matitira dyan is 2. And then, dito sa baba is matitira 3x pa din. And then, doon tayo magka-cancel. Pag kinancel natin itong dalawa na to, ang matitira sa atin, very good, is letter A. No? So, ganun lang siya easy mode, no? Easy mode lang tayo dito. The next. What is the least common denominator of 720, 360, and 5? Hoy, good evening, Ma'am G. Sakto. Ano tayo ngayon? Gen Ed Math. No, kanina kasi nag-live ako pero sa cellphone lang.
And then, nung nandun ako sa cellphone, parang in-encourage ko lang yung mga viewers natin kanina dito sa, ano natin, 480, Sir Pao. So, para pumunta dun sa live namin sa Blue Up, na and, nagkaroon kasi ng parang ng donation drive para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine for Bicol, no? So, yun. So, na-shorten yung time ko doon para magbigay daan sa ibang lecturer kasi masyadong hahaba yung namin, no? And, dito ko na lang itinuloy, no? Ipa-flash natin mamaya yung natin. Yung account ba yun, yung number para doon send yung mga gustong mag-donate naman ng And sa mga in-kind naman, bukas nandun kami sa office. Sakto naman, kung sakaling, hindi, tapos na pala relief operation na. Yung pagpapak. Ma'am Shine B, Sir Pao B. What is the least common denominator of 7/20, 316, and 520? So, sa Gen Ed Math, no, ang atake natin kasi dito is, ang tanong, usually hindi ganyan form pagka LCD. Diba LCD? Ang atake natin pagka ganyan yung tanong sa atin, ang atake pala ni PRC, no, is ganito. Ito lang yung mga binibigay na 20, ganyan lang siya. 20, 16, and 24. And then hindi LCD yan pagka ganyan. LCD kasi naka-denominator sila, 'di ba? So ang atake diyan is LCM or least common multiple. Pag whole numbers, multiple. Pagka fraction, denominator. No, so ang atake natin diyan para mabilis natin mahanap kung sakaling ma-encounter nyo itong ganitong tanong, tatandaan natin, LCD or LCM, ang hinahanap natin dyan yung list. No? And, ang clue natin doon, kung kanina, ang pinang-divide natin is tong mga choices, ngayon naman, ang ipang-divide natin, ito naman yung ating mga divisor, yung given. Divisor ang, given, mga given, ang divisors. Okay? So, itong mga to, ang ipang-divide natin dito, but this time, sisimulan natin sa pinakamababa at XD, C. So, para makuha natin yung LCM or LCD dyan, etong mga to, pag nasatisfy na-divide niya yung mga yan ng sakto, ayun yung LCD or LCM niya. So, testingin natin. Ito bang 120, na-divide nitong 20? Yes. Ito namang 120 ba, na-divide ni 16? Na-divide ba ni 16 yan? Na-divide ba yan? 16, 80, 40. Hindi at 7.5. 7. Magiging 70 for 1112, tama. Oo nga, hindi kaya. Hindi. So, hindi siya. So, pag hindi siya kaya, mali na siya. And then, susunod na naman tayo sa pinakamababa. Oy, thank you po, Sir Humpty. No? I'm dizzy. Dito naman, check naman natin to. Itong 240 na di-divide ni 20, yes, check yan. Ito, na-divide ba yan ni 16? Yung 240, pwede ba yan? 60, 80. Pwede ata, no? Tama ba? Pwede ba yan? Hindi. Pwede ba? 15? Oh, 15. Oh, pwede. So, 15. Ito naman, nadi-divide din. Pag nadi-divide din, ayan na yung sagot. Okay? So, ganun lang yung technique natin dyan. Kung 15, yun na yun. Okay? Thank you, Sir SRZs. No, ayun. Adi yung sagot natin, letter B. Okay? Ganun yung technique natin pagka Gen Ed Math, no? Or kahit saan man kayo mag-exam, ayun yung gagamitin natin technique. Okay? So, very good, very good. Ay, idaan ko lang ulit itong ano natin, ha? Ito para sa mga nasalanta sa Bicol, no? Daan ko lang to, no? Ito kasi talaga yun ngayong araw. Ngayon lang naman tayo magaganito, no? Usually wala naman akong hiningi sa inyo, no? Libre lang talaga. Ngayon lang kasi syempre para tulong natin sa mga sa mga nasalanta sa Bicol. Idiretso nyo na kay Ma'am Anibet. Yung nandun na kaibigan namin, si Ma'am, no?
Okay? Thank you. Next. Okay. A price of 3,600 is to be divided among 3 winners in partitive proportion of 2, 3, 4. How does each person receive? How much? How much, no? Magkano? So kung mapapansin niyo sa mga Oo, Ma'am G, ayun talaga yung ano natin ngayon, no? Yes, sir pa, pang civil service ang atake din ng ano, ng Gen Ed or ng LET. Usually. Pag mata, kaya parang napapansin mo, ganyan yung mga tanungan. No? Thank you, Ma'am G. No? Ganun, ano natin ngayon, yung peg natin ngayon. No? Yan, sabi ko nga, malapit talaga sa akin yan. Kasi kung nandun kayo, pumasok kayo, di ba, nung tungkol sa Bagyo. Yun nga, sira yung bahay namin. Ngayon, nakakatawa na lang eh. Pero grabe talaga nung araw na yun talaga. Umaga, alas 11 ng umaga, nanonood kami ng Maynila. Mga alas 2, wala na kaming bahay. Pag uwi namin ng alas 6 ng gabi, parang ghost town na. Sa amin, wala nang bahay. Yun nga, doon ko naging paborito yung sardinas. Lahat ng brand ng sardinas nakain ko na. Hindi dahil masarap siya, no? Hindi dahil sa lasa. Ayun kasi na lang yung alam ng tiyan mo, no? No, sardinas. Lahat ng brand. Tapos yung corn beef, hindi na niluluto. No, masakit sa tiyan yun pag hindi niluluto eh. Grabe. Tapos ko sa live mo, binabagyo kami dito sa Bicol. Kaya, uy, ingat kayo dyan, Ma'am G. Ma'am G, nga pala, nasa Bicol ka nga pala, ano. Saan ba kayo sa Bicol, Ma'am G? Saan nga kayo eksakto dyan? Ingat kayo, ha. So, ayan. Kung malapit kayo dito sa branch na to, hindi ko alam kung nasaan mismong branch to si Ma'am, eh. No? Di ba pareho yan? Parehong tinamaan yung Camsor tsaka Cam Norte, no? So, kung malapit kayo din sa kanila, nagbibigay sila ng ano, yan, kailangan sa branch ng review center. Bukas ba? Saan ba sila pupunta bukas? Ay, hindi. Akit na pala sila ng Oo, ito sila ang nasa Bicol. Bukas, yung mga nagpapak dyan sa may Mabuhay branch, sa Lemery. Sa Lemery naman, no? So, yun. Ito, makakarating to dun sa Bicol. Itong mga ano nyo, ha? Diyan. Kamusta dyan, Sir Pao? Hindi tinamaan din kayo? Or hindi naman kayo dun sa mismong gitna? Gitna, I mean, yung mata. Di ba naglandfall siya, pero yung tama talaga niya nung gabi, di ba? Sa Bicol. Sabi ko nga, ang bagyo, ay thank you Tito Bog sa pag-follow sa atin. Ang bagyo, kapag pumasok siya ng gabi, sigurado madami ang fatalities. Huwag naman sana sa gabi. Kasi pag umaga, nakakapag-prepare. Nakakaangat, nakakaalis tayo, no? Makakatakbo agad tayo paakyat. Pero nangyari gabi, sigurado. Pero siguro saan doon? Saan ka ngayon, Sir Pa? Dito ka sa Maynila. Maynila din, grabe kagabi talaga. Yung live na, nag-live ako gabi. Oo, di ba nag-live ako gabi? Ganun din. No, ingat-ingat kayo ha. So, ayun nga, yun yung ating ano ngayon. Makapag-generate tayo ng kahit kaunting tulong, no? 20 pesos yan, no? Meron pa akong kukwento sa inyo, sagutan muna natin to. So, party tip, ang ginagawa natin pag party tip, ang atake natin dito sa party tip, i-add mo lang muna to. Huwag ka na agad mag-isip. Pag nakita ka ng party tip, add mo agad. Okay, itong mga nasa proportion, i-add mo ilan yan. 2 plus 3 plus 4, yan ay 9. Circle left, letter B. And then ito, i-divide mo agad dyan. So, 3, 6. No, i-divide mo agad ng 9. Makakakuha ka ng value dyan, no? Okay? Ito 9 ha, 9 yan, 9. And then, makakakuha ka kaagad niya ng 400, tama ba? Pag dinivide mo yan. Ito kasi 36 divided by 9, 4. Copy mo yung dalawang 0, 400. Sir. Sir C, welcome. No? Naputol yung ano natin, pero yun pa din yung ano natin, no?
gusto natin na makapag-generate tayo ng pondo para dun sa mga nasalanta ng bag. Ayan, diretso nyo na kay Ma'am Anibet. Okay? So, naputol kanina kasi yung lecture ko dun sa Blue Up. So, dito ko tinutuloy. And kung sakali man na meron kayong gustong i-donate, no, pwede nyo na i-diretso dyan. Huwag nyo na pala sa akin. No, wala naman tayong hinihingi dito. Yun lang. Ngayon lang tayo nang hingi talaga. Para din. Okay? And then, etong 400 na to, i-distribute mo yan dyan sa kanila. Na parang 400, i-distribute mo sa 2, sa 3, and sa 4. Ang mangyayari dyan, pag dinistribute mo, 400 times 2 maging 800. Dito naman, magiging 1, 2. And then dito naman is magiging 1, 4. 1, 6 pala, sorry. Okay? So, ang sagot natin doon, very good, nakita ko letter. Good day, Sir DJ. Long time na kasi Okay? So, ayun yung ating sagot. No? And inalaw naman tayo ng ating na magturo. And ako din naman ang gumawa nito mga tanong na to. So, yun. Kanina, nag-held nga kami ng free lecture. Ayan. So, number 5 pa lang tayo, hanggang 10 tayo. No? Congrats sa mga umawag. If 8 workers can complete a project in 15 days, how long would it take 12 workers to complete the same project, assuming they work at the same rate? So, yun nga yung Sir Paul, letter A. So, ang buti di po binasa amin kahit tuloy-tuloy. Uy, ingat kayo, nasama nga yan, Sir DJ nga ulit. Ingat kayo Ayun nga yung natin ngayon, yung aim natin is to, yun nga, no, to generate yung pondo, no, kaya tayo ganito, no. Ayan, sa mga gustong mag-donate, idiretso nyo na dyan sa number, no. Okay, ito yung tanong, balik ko. Okay. So, kanina nandun ako naka-live, no. So, tunuloy ko na dito para mas marami pa tayong maabot. And alam ko naman na meron tayong mga nanonood dyan na gusto rin tumulong. Ayan. Kung gusto nyo tayong tumulong, ayan, no. Alam nyo, ito kwento ko sa inyong dagdag. Kapag ka nandun kayo sa mga naabot, so sana naman hindi, ang experience ko doon, nandun kami sa amin, nung binabagyo kami ng Undoy. Kami pinakaharap talaga, as in harap na harap kami ng ilog. And then nasira yung bahay namin kasi harap na harap kami. May ragasa siya. Nung Undoy, first time namin maranasan na ganun kalakas talaga. And then, sabi namin, hindi okay lang yan kasi nung bagyong Milenyo, 2006, 2009 na yung Undoy, pag sinasabi namin na baha, ang talagang kwento mo nun is Milenyo. Milenyo talaga ang number 1 sa Maynila dati, no? Bago mag-Undoy. And then, sabi namin, hindi okay lang yan. Lalabas din yan, bababa din yung baha. And then si Undoy, ayun, nagpakawala yung dam. Wipe up yung bahay namin lahat. Ang naligtas ko lang nun is yung isang bag. Yung bag na yun, punong-puno ng gamit ko sa school. No, letter A, Ma'am G. Then, yun na. Mga ilang araw, walang pasok, no? Poker footy, letter 12. Tapos yan, wala na kaming gamit. Tapos ito, no? Sana maka-generate tayo ng pondo para hindi nag-aagawan yung mga tao. Alam mo, nung nagkakaroon ng shortage sa relief good, nag-agutuman na dahil ilang araw na walang kami, no, nasalanta kami, harap na harap kami, no? As in, wala na kaming bahay. Ayaw pa kaming bigyan ng relief dahil nasa abroad yung magulang ko, yung mama ko. Hindi ko makakalimutan yun, nakapila kami. And hindi naman talaga kami pumipila sa doon sa mga, ano bang tawag doon? Yung sa bigas, yung nagre-relief ng bigas, Maramura. Ano bang tawag doon? NFA. Hindi kami pumipila niyan dati. Hindi kami nanganak, pahirapan mo dahil hospital nagpositive. O, diba? And then, ayun, parang ayaw kaming bentahan ayaw kaming bentahan ng ay bigyan. Kami na nga yung wala talagang bahay. No? So sana ayun, maka-generate tayo ng pondo para yung pagpunta ng mga magdo-donate, yung mga yung mga tao na magbibigay na doon, marami silang mabibigyan para hindi mga taong bibigyan, hindi na nag-aaway-away. Promise, masakit lalo sa damdamin mo pag kayo yung hindi nabigyan ng relief at kayo yung pinaka-affected. Wala talaga kami naalala ko talaga, naiiyak nga ako Grabe yung na yun, no? So, kung sakali man na may gusto mag-donate, ayan ha. Ayan yung natin. Okay, let's answer this one. So, ang technique natin dito, meron kasi tayong word na, nakakaniho talagang parang,
Oo, yung mga nag-aano doon. Yung iba, hindi naman sila lahat, ano. Meron lang, mga kapitbahay pa nga namin yun eh. May natin tayong na Mondays dito, no? Ang Mondays is pinaghalong man and days. Ang atake natin dito, if pag na-encounter nyo tong tanong na to, ang aanuhin mo is workers, man din yan, or nagiging men, laborer, no? Laborer or laborers, depende. Pero usually nagiging man talaga yan, no? 8 man, tapos project 15 days. Ngayon, ang atake natin dito is Mondays nga yan, no? Pag itong man, ito yan 8. Tapos ito naman 15 days. Ang gagawin mo diyan ipagmo-multiply mo sila. Okay? So pag pinag-multiply mo sila, mabubuo mo na yung Mondays. Ayun yung clue mo. Kasi ito man, ito days. Okay? Ang tanong ko sa inyo, halimbawa, meron kang 15 workers. Ang mangyayari, Ma'am Lisa, shift solve down, scene, letter A. Ang mangyayari ba, pag umonti yung tao mo, kunyari umonti to, naging 4 na lang, lalaki ba? Tatagal ba yung trabaho o bibilis? Kapag tanong ko muna bago ko ituloy yung discussion, kung ito 8 yung tao ko, tas 15 days, kung 4 na lang yung tao ko, halimbawa, tatagal ba yun o bibilis? Kung 4 lang yung tao ko, tatagal. Very good, no? So, kung tatagal yon, kaya nga yung sinabi dun kanina, inversely. So, ang ginagawa natin dyan, no? Buring ko na yung 4 na yan. Kunyari, di ba 8 times 15? No? Ang gawin mo dyan, i-divide natin ng 12. Bakit? Ano ba to? Di ba ito man, ito day. Ito ano to? Day, man. So, ang mangyayari dyan, i-divide mo lang sila, makakakuha ka na ng day. Ano ba yung inaano natin? How long, no? Pag how long, day yon. So, makakakuha, ika-cancel mo na yan, ika-cancel mo na yan, no? Ang mangyayari dyan, may matitira ka araw. O, sige. Pagka ganito, hindi mo na kailangan i-multiply, pwede ka na mag-divide dito. O, dito muna, 15 tsaka 12. Pwede nating i-divide ng 3. Divide natin ng 3. O, mangyayari dyan, ito 8, ito magiging 5. Dito naman, magiging 4. No, so ito 4 tsaka 8 may iwan yung 2. So magiging sagot natin, very good, 10. So kasi magiging 2 times 5 na lang. No. Okay? So 10 days, very good. So kung nagtataka kayo bakit bumilis, kasi nag-cancel lang ako, no. Hindi ko na siya minultiply, kunyari 8 times 15, hindi ko na minultiply doon, nakachamba na. Okay? So, yun, no. Ginawa ko lang, napansin ko, itong 15 tsaka itong 12, nadidivide ng 3. So, dinivide ko na sila pareho ng 3. Ang natira dito, 5, natira dito, 4. Okay? And then, dito naman, meron akong 4, meron akong 8, ayoko nang i-multiply yan. Gusto ko na lang, i-cancel ko muna dito yung 4 tsaka yung 8, may iwan yung 2. So, magiging 2 times 5 na lang. Common sense lang, very good, no? Okay? Let's go, no? Okay, paalala ko lang ulit, no, sa mga gusto mag-donate, yun yung ating live ngayon, no, para sa mga nasalanta ng Bicol. Idiretso nyo na kay ma'am. Tama yun, no? Okay? So, the increase of laborer is decrease. Very good, no, Sir Jay? Okay? Yan na, sa mga gusto mag-donate, idiretso nyo na kay ma'am. Makakarating yan, sure ako. Kaysa sa iba nyo padala, no, sa mga hindi nyo kakilala or sa ano, dyan, sure yan. Sa mismong review center namin yan siya. Okay? Thank you po, Sir Girls. Okay? Sa pag-send sa atin ng rose, no? If a bacteria culture doubles every 3 hours and start with 500 bacteria, how many bacteria will there be after 15 hours? Is it 4,000, 8,000, 16,000, or 32,000? Letter B, Sir Pao. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung ganitong tanong, talaga, pang Gen Ed talaga to. Or pwede rin pang civil service. No, sabi nga natin, ito yung in-offer nung ano namin, ng review center. Ito rin yung tinuturo ko doon, no. Pero hindi yung eksakto, bawal naman kasi yun, no. Yung eksaktong ano, pero ayan, yung thought, ayan. Okay? So, ayan, in-offer natin free lecture, no. Pero sana kung meron kayong kayaan mag-donate, yun. Ni-encourage ko kayo na mag-donate dun sa ipina-flash ko na PowerPoint dyan, no? Sir Pierre, Sir Kudo B, Pierre B, Sir Pao B. Okay? Anong gagawin natin dyan? Every 3 hours daw, dumodoble yung 500 na bacteria. No? May initial ka na 500 na bacteria. Every 3 hours, dumadami sila ng dumadami, no? See?
Oh, ano yun? Iba. C. Sir Pao, letter C. Okay? Ano yun natin? Saan ba nakalagay yung bacteria? Pagpalagay na lang natin sa ano, garapon. Paano ba mag-drawing ng garapon? Pwede na yan. So, ilang 500 na bacteria? Ayan, kunyari 500 na ha. Okay, thank you po sa mga nag-follow sa atin, no? And sa mga nagdodonate, maraming salamat po. C and A. And A daw, sabi ni Sir Philip. Letter C. Sir Joseph, letter C. Sir Joseph, good evening. Okay? So, okay, ito yung 0R, no? 0R. Ang start, no? And, Ashura, letter B. Okay? So, dito, ilang oras daw? 15 hours. Okay. Testingin muna natin, no? 500 siya dito. And then sa 3 hours, doon na siya dodoble, di ba? Magiging 1,000 na. And then sa 6th hour, 6th pala, no? Ba 3 hours? 6th hour, magiging ilan na? 2,000. And then sa, ano sunod? 9, magiging 9th hour. After ng 9th hour, magiging, ilan yan? 4,000. And then sa 12th, magiging ilan na? 8. And then sa 15th, after ng 15, magiging ilan na siya? 16K. Okay? So, ayun sagot natin. Pero, ayun yung long cut, no? Para lang mas makita siya. And then, pwede naman natin siyang isolve ng ganito, no? 500, ang magiging ratio kasi natin dyan is ilan? 2, no? 2. Ngayon, kung titingnan mo, 3 hours, tas 15 hours, bali 5 beses yon. So, ito, i-raise mo na lang to sa 5. Mangyayari, ba't 5,000? 500 lang. Sobra-sobra naman, ano? So, ito, magiging 500. Ito, tas 2 raised to 5, magiging ilan? 32? And then 32 times 500, parang ito na lang i-multiply natin. 5 times 32, ilan yun? 160. And then ito naman, 0, 0. Magiging 16,000. Okay? So, ayun yung ating sagot. 16,000 talaga, no? 16 ang 2 raised to 5. Kaya pala letter B yung una masagot. Sige. Buti binagawa letter C, no? Okay. Ba't nga 2? Mode 3-6 daw, sabi ni Sir, George PH. Patabunan ng sagot para may challenge. Ay, hindi. Gen Ed Math kasi tayo ngayon, no? Ayan. Kaya ano. Bakit 2 kasi itong 2 is dumodoble siya, no? Parang every 3 hours, nagta-times 2 ka. So, unang 3 hours. So, yung 3 hours na yun, pagka inano mo, magiging 5 beses mo siya. So, kaya 2 raised to 5. So, parang 5 beses mo siya i-multiply sa 2. Geometric progression. Very good, no, Sir George PH. Next. A rectangular garden has length that is 5 meters more than its width. If the perimeter of the garden is 46 meters, what is the area of the garden? Is it 126 meters squared, 130 meters squared, 135 meters squared, or 140 meters squared? Sir Pao, letter A. Okay? Welcome po, no, sa mga, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, no, and welcome dito sa ating Gen Ed Math, no, Gen Ed Math tayo ngayon. Scroll lang TikTok, nag-Gen Ed Math. Dito General Math, no, Gen Ed Math. So, pang-let to, no, sa mga hindi naka-familiar sa General Education Math. Ang Gen Ed Math is part ng let, no. Sa maraming subject sa General Education, 'di ba, merong science, merong history. Yung mathematics is part nung para maging part ng exam ng mga magiging teacher, no, nung let. So, kung mapapansin nyo, yung mga tanong dito, ayan yung mismong mga, hindi naman ayan mismo, parang mga related dyan yung mga lumalabas. Okay? Kung mapapansin nyo, parang general math din siya, no? And ganyan talaga yung pag-atake natin dyan, no? May mga letters talaga, no? Kasi ang PRC ang nag-aano ng let. Ang tawag natin dyan is blept, no? Blept.
Ganyan na yung bagong tawag, hindi na let. Okay? Board for hindi ko lang yung meaning. Basta licensure examination for professional teachers. Yes, Sir A. Everyday hanggat kaya. Kanina kasi na-late tayo. Dapat mga alas 9. Gen Mat na ba ang tawag sa ano ngayon? Hindi ba engineering math? Gen Mat na ba ang engineering ang tawag? Hindi na ba siya engineering math? Nung time kasi namin bot. Okay. Thank you, Sir Sinomers. Okay. Pero ganun din yan. Halos pareho din naman. Yung thought nandun. Pero, usually, ang Gen EdMath is walang, manual siya sinosolve. Okay. Ang major shift ng mathematics sa BLEF, ayun yung merong CalQ. Dito, wala CalQ, no? MacQ. Thank you po sa pag-follow sa MacQ, pangalan niya. Good evening po. Thank you po, Ma'am V, sa pag-follow sa atin. Yes. Sorry. Recorded siya, pero yung mga highlights pa lang yung mga sinesend ko nitong mga parang 4 days na yata ako hindi nag-upload. Pasensya na, pero i-upload ko dun sa YouTube natin. Tingnan nyo lang yun dito sa baba, nandito, no? Puntahan nyo yung ating, ice cream. Wala tayong ganyan, no? Okay? Ayan, dyan sa baba, tingnan nyo. Nakikita ba? Ayan. Sir Toko, hanapin nyo lang sa YouTube, no? So, ang gawin natin is, solve na natin to. Rectangular garden has a length that is 5 meters more than its width. So, paano natin yan Ito muna tayo. Ayusin mo natin yung pangalawang, pangalawang equation. Actually, lesson natin to kagabi din. No? So, 2 equations, 2 unknowns. Kagabi ba yun, Sir Pao? Hindi, more than kagabi na kasi madaling araw na pala ngayon, no? Future Engineer Q. Tama. Pero yun, no? So, parang gagawin natin ito muna para hindi tayo malilito, no? So, 2. Yung perimeter natin is may formula na tayo na 2L plus 2 width. Ngayon, meron kasi tayong value ng perimeter which is 46. Bali, 2L plus 2W magiging 46. Ngayon, ito naman yung susunod natin na ita-translate into equation, no? 5 meters more than its width. So, sabi doon, length is ganyan yon. Length, pag is equal yon, and then 5 more than its width. Okay? Ganyan tayo mag-translate ng words? Algebra into algebraic expression or algebraic equation, no? Ulit, length is equal sign 5 more than its width. So, meron na tayong 2 equations, no? 1 and then 2. Ngayon, hindi na natin kailangan na ipagsama pa yan, no? Pwede na lang tayong anong tawag natin? Substitution. Hindi na natin need pang ano matawag doon? Elimination. Substitution na agad tayo. Ito, input mo yan. Itong value ng L, ililipat mo dito. So, magiging 2. Anong value ng L natin? W plus 5. And then, plus 2W equals 4. And then, ito, magiging, ano mo yan? Distribute, magiging 2W plus 10 plus 2W equals 4. And then, pagsamahin mo lahat dito ng mga W, magiging 4W. Itong 10, i-transpose mo doon. Ba't magiging negative? Magiging negative ba? 2W 2L magiging 10. Okay. Ay, oo nga. So, sorry, 46 pala. Sorry. 46 pala to. Kaya pala parang ano mangyayari. Ayan. So, mangyayari pala doon, sorry. Marikmata ko doon 46. Okay, so mangyayari doon, ilipat natin doon, magiging 46 minus 10. So, magiging 4, magiging, ilan yan? Magiging 36. And then, divide ko both sides by 4.
ang makukuha kong value is 9. So, yung value daw ng width ko equals 9. And then, dito naman, pwede kong ilagay na dito, no? So, yung L ko daw equals 9 plus 5. Magiging L ko is 14. Meron akong 9, meron akong 14. Ano yan? But equals, dapat 46. Yan, sorry. 46 dapat na. Wala, ililipat sa. Okay? So, ito na, nakuha na natin yung value. Tama ba? 4 tsaka. Pero ang tanong, hindi naman yan yung tanong, no? Makakatulong lang sa atin yan para makuha natin. So, meron na tayong value ng W natin is 9. Yung length naman natin is 14. No? And then, gagawin natin, ipag-multiply lang natin. So, 9 times 14, itong 9 times 10, magiging 90. 9 times 4, 36. So, magiging 126 meters squared. Okay? So, sagot natin doon, very good, no? Letter A. Sino mga sumagot ng letter A dyan? Tinan nga natin. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Sir Francis, Ma'am Angel, no? Sir ba or Ma'am Ryan sa pag-share, no? Dami share. Thank you po. Okay. Okay, very good, no? Thank you. Sagot natin doon. Tama ba? Letter A. Tinan ko nga yung mga sumagot ng letter A. Ayan, marami. Very good. Okay, thank you po, no? And, balik natin pala, no? Itong live natin is para maka-generate ng ano sa atin, ha? Dito, hindi talaga ako nagtuturo ng Gen Ed Math since part nga ako ng tinuturo ko to sa review center namin. Ngayon lang talaga para makatulong sa mga kababayan natin sa Bicol, no? Lalo na yung mga nasalanta sa Bicol. Ito si Ma'am, nasa Bicol siya. Sa review center namin, branch sa Bicol. Kung meron naman CBRC, no? Nandun ako naka-live kanina. Dun sa CBRC na ni Doc Carl Ibalita na Facebook or FB, no? Sa Blue Up. So, kanina na-shorten yung na-shorten yung time ko doon bilang lecturer para magbigay daan sa ibang lecturer, no. So, dito ko na lang itinuloy, no, para makapag-generate. Malay nyo naman baka mayroong gusto sa inyo mag-donate. Idiretso nyo na kay Ma'am. Nandun niya nasa Bicol si Ma'am. Okay? So, yung iba naman na nasa Lanta, pupunta yung mismong team bukas sa Lemery. Ito para sa Bicol. Since yung Bicol talaga yung sabi ko nga pagkagabi yung bagyo or umatake, tumama yung bagyo, mataas ang fatalities. No, so, yun. Kaya sabi ko, baka naman pwede ko magturo ng Gen Ed Math, no? Kung ituturo ko yung Gen Ed Math, marami talaga sa ating manonood, no? Pero, nililesson ko yung pagtuturo ng Gen Ed Math ngayon lang para makapag-generate nga tayo ng donation drive, no? Makapag-donate. FOMA. Letter B, sir. Ano yung FOMA? Letter A, ang bibilis dahil si Ma'am G, letter B. Fundamental of Mathematics. Ito, fundamental yan. Ano sabihin ng fundamental? Yung mga basic ng math, diba? Ito nandito, every day. Dex 11. So, ngayong month, no? Ngayong month, meaning ako 26 na pala, no? So, everyday tayo na nagtuturo nitong math, puro algebra. And last session natin kagabi, hindi kanina. Nung isang kagabi, 2 equations, 2 unknowns na tayo. And then gusto ko sanang susunod is 3 unknowns na. And then dagdagan pa natin, iisipin ko kung ano yung idadagdag, no? Since bukas kasi nandun kami mismo sa nasa Mabuhay kami na branch. Diyan sa Welcome Rotonda. Makoy, letter B, sir. Okay. Joe Mark Medina, sir. Letter B. Future Engineer Kim, Sir Kim, letter B. Okay. So, dito, lumalabas talaga itong mga ganitong tanong, no, sa general education math. And, usually, sa mga kwento, no, sa bilang reviewer, no, bilang lecturer, ang naririnig ko is natatakot, no? Pagbasa mo nakita mo, math na. Kasi, ang pagkakalagay nito, kunyari, diba ito yung questionnaire. Pagka ganyan kasi sa Gen Ed, kunyari Gen Ed yan, ang mga tanong dyan, halo-halo yan, no?
Kunyari ito, art appropriation, history, ganyan. Tapos, basta yung mga current events, ganyan. Halo-halo yan, hindi mo alam kung ano yung susunod. Pagka nakakita ka ng math na ganito, nilalaktawan na, usually. Kasi, meron tayong parang fear, no? Meron tayong parang na-afraid tayo pag nakita natin. So, sana, sa mga magre-review para sa March 2025, no? Na nandito nanonood ngayon or meron kayong kaibigan, pwede nyo itag ngayon, no? Pwedeng share sa kanila. Ang ano doon is, huwag kayong matakot, no? Syempre, dito naman tayo para mag-review, no? And pag nandun na kayo sa board exam, ang unang gagawin natin dito, kunyari, ito na yung mismong tanong, hindi naman ito yung lalabas, no? Meron kung sakali mang lumabas ganitong itsura, itong gagawin ninyo. Huwag kayong matakot, no? Huwag kayong kakabahan. Ang gawin mo, dahil yan, nakahilera dyan, iusog mo na lang. Sulat mo. Okay? Kung hindi kaya, no? Kung kaya, pwede ka na dun mag-operate, eh. Kaso, kung hindi siya kaya, pwede mo namang isulat ng maayos. Kasi minsan, afraid tayo na ituloy, no? Laktawan ko na to, mathematics to, eh. Sa science ako magaling, punta ko science. Hindi ganun. No? Yung math, pwede mo siyang maging advantage, pwede rin siyang maging disadvantage. Madali lang yan, sir. Madadali nga lang. Pero syempre, iba't iba naman yung ano natin sa math, no? Usually kasi ganun yung naririnig ko na kwento na laktawan ko na yan. No? Syempre, nag-review din ako, no? And yan yung mga kaibigan ako, no? Yung mga bago ako maging lecturer, maging reviewer ako, eh. So, medyo gets ko yung sentiments, no? Ano natin to, distribute. So dito, positive naman siya, wala naman siyang ano, i-distribute na natin. Ito magiging 6x, dito naman magiging negative 8. Dito naman, minus yan, i-distribute na natin kasama yung negative. Pag di na alam, skip, oo, ganun yung nangyayari, no? And ang mas doon, pagkabasa mo palang tas math, skip mo na agad. Kasi time constraint yung Gen Ed, no? Gen Ed. Meron kasing isang kind ng exam dito sa LET, no, sa BLET. Mahaba yung oras, Prof Ed yung tawag, no. Dito kasi kasama nito 'yon yung mga kunyari sino yung unang pangulo, Gen Ed yun eh. Unang pangulo, pag alam mo 'yon, automatic Emilio Aguinaldo, 'di ba? So yung mga matitipid mo na oras, pwede mong ilaan dito sa math. No, kung sakali man sa mga nagre-review diyan, no. Ito distribute na natin, negative 5 magiging negative 5x or minus 5x. Dito naman negative 10 plus 7. Ngayon, para hindi tayo malito, 3 minutes, 3 seconds lang per question sa Word if 100 items and 6 hours. Hindi, 150 ang general education. 150 items, meron kang 2 hours. Ayan ang exam dyan. 2 hours, 150 items. Kumpitin nyo kung ilan yan. Ngayon, pag samasamahin natin, no, meron tayong technique na ginagawa dyan. Ito, lahat ng mga x, pabilugan mo muna. So, 6x, ilan yan? Ngayon, 6x, kung kanina positive, i-add mo lang siya. Kunin mo rin yung nito, yung negative or yung minus sign niya. So, pag pinag-add mo yan, magkaiba ng sign, so magma-minus ka. So, 5 minus 1, 6 minus 5, makakakuha ka ng x. And then, sino mas malaki? Si 5 or si 6? Si 6, kopyahin mo yung kanyang sign. So, x na lang. Tapos, bilugan naman natin yung mga constant. No? So, negative 8, negative 10, and then 7. Positive yan. Okay? Tapos, yung pag-add natin sila. So, ditong dalawang negative na to, pareho silang negative. Pagsamahin mo na lang, negative 18 yan. Dito naman, negative 18 tsaka positive 7. Magkaiba sign nila. Ang mangyayari doon, pag ma-minus mo, 11. Tingnan mo kung sino mas malaki, si 18 o si 7. Si 18, kaya negative. So, magiging, ito, sagot natin. X and negative 11. Very good, negative X. So, mechanical engineering, highlights lang po. 100 items. Oo, mahaba yung oras sa engineering. Tapos may calcu pa yan. Dito walang calcu. Meron, Sir Eugene Maranyo. Pwede. Ewan ko kung narinig nyo yung kwento ng kaibigan ko na hindi talaga siya magaling sa math. Nauna pa sa akin maging engineer. Dapat ko, ayan. So, tama yan. Sige, magsagot.
Which of the following, no? Sir Tracer. Which of the following numbers is a prime number? 6 hours malala. Oo, ganun talaga. Tapos to, di ba? Kasi ano yun eh. Letter C, Sir Pao. Ito, ganitong tanong, lumalabas talaga. Pero iba lang yung given, syempre. Ito naman eh, inano ko lang sa malayo. Para lang hindi lumabas yung mismong ano. Oo. Normal ba? Ano to, sabi niya? Okay. G, letter C. Ma'am Rose, letter C. Normal lang po bang hindi kabisadong multiplication? Alam nyo, ito nakakahiya pero sasabihin ko sa inyo. Sa buong math, alam mo kung saan ako pinaka nahihirapan? Sa magbibilang. Hindi ko talaga na-master magbilang. Kunyari, magbibilang ka kunyari ng ano ba? Kunyari, inutusan ka magbilang ng kunyari, text. Yung text kasi kaya ko yun kasi isa, dalawa, tatlo, di ba? Pero yung bibilangin mo siya ng gano'n, o kaya magbibilang ka ng ano, ticket, kunyari, inassign ka, gagawa kayo ng ticket, di ba? Gugupit-gupitin. And then, parang i-ano nyo yun, parang i-staple, ganyan, or ilalagay nyo gano'n. Bibilangin nyo siya. Hindi talaga. Nakakalimutan, kunyari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunyari, pag nasa 30 ka na, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Magalaw lang ako ng onte, hindi ko na alam. Tapos, kunyari, syempre para ako na autopilot, kunyari, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, tapos, 69, 70. Tapos, maano ko yan, mali yung bilang ko, palagi. Meron talaga tayong kahinaan dyan, pero sa pagsusol, kailangan pare-pareho tayo magaling. Makakasing math sa IT. Meron na. Anong walang math sa IT? Eto, ganito. Sir Tristan. Ay, Sir ano pala? Sir Jado. PMA. Sa review center namin merong free. Hanapin mo kung ano yung review center. May free kami niyan, pati Napolcom. Basic lang math. Meron naman, di ba? Oh, basic lang nga. Discrete math mo. Discrete math, ayan yung dati, pinapasukan ko yung subject nga nung ex ko. Discrete math yun. Ang ibig sabihin ng discrete math, no, kung pinapahanap sa inyo yung meaning ng discrete math. Uy! Dito pa pala yung anak ko, classmate ko yan, no? Sir Haylord 34. Ayan yung kaklase ko na nanonood din yung student niya dito. Follow nyo yan, no? Haylord 34. Tuturo din niya ng math. Tapos, magkasama kami. Nandito pala yung ano niya. Baka nandito yung estudyante niya. Ngayon, magkasama kami. Ano mong review? CBRC. Uy, hanapin niyo yung CBRC nag-offer ng free Napolcom. Napolcom, Penology, tapos BJMP, tapos PMA kasama na yon. Civil Service hindi free. Pero yung Napolcom, PMA, magkakapareho naman yata yan. No? So, yun. Good evening everyone. No? Sir UG, letter C, Sir Chris, letter C, discrete math, yan yung mga yan. Naalala ko talaga, nung yung ex ko nga pumapasok ako dyan, wala kasing discrete math sa civil engineering. Sa computer engineering, mga computer subjects, ECE, meron yan eh. Tapos ang definition daw ng discrete math is a little bit of everything. Ibig sabihin, yung mga basic, no? Basic ng algebra, basic ng trigo, basic ng advanced, ano ba yun? Linear algebra, yung mga ganun, yung mga basic, kaya nga discrete eh. Sabihin daw ng discrete, a little bit of everything. Fundamentals yun. Okay? Let's answer this one. So, which of the following number is a prime number? So, kung titingnan natin dito, 87, usually, kapag nakakita ka ng prime, ng add, yung mga prime, mga add yun, no? So, kung nakikita naman natin, wala naman daw itong even. So, eto, alam naman natin ito na di-divide ng 3, no? 33. So, x ka na, no? So, ito na lang. Gawin mo dyan, ito hindi ko alam kung anong gusto, kailangan memorize na lang. Pero kung sakali man hindi nyo alam, pwede naman natin i-divide. Ganito ang pagdi-divide. Halimbawa, 87, hindi mo alam kung nadi-divide ba siya ng kung ano. I-try mo muna sa 2. Kapag hindi siya nadi-divide ng 2, lalo na add siya, ikisa mo na. Divide mo sa 3. Testing mo sa 3. Ganyan, 2. 6. 7, 9. Oh. Eh di na di-divide, ikisin mo na. 93 naman.
Divide mo sa 2, hindi na siya. So, 3. Ang una mo laging technique, magdi-divide ka niyan para malaman mo. Kasi kung ganyan lang given, no, 87, 93, 97, tsaka 99. Yung 99, alam mo, nadi-divide sa 3. Ito na lang. At ang technique natin dyan, isa-isahin mo, 2. Nadi-divide ba ng 2? Pag hindi naman siya even, hindi nadi-divide ng 2. Kung 3 naman, testing mo. Di-divide ba? 3. 9 pala. 3. O, di-divide. O, 1, 31. O, wala na siya. O, dito na lang ang sagot. Diba, 97. The digits? Ano yan? Sabi ni Sir. All fun and games until pumasok tautology and loss. Yun, hindi ko yan alam. Tautology. Wala kami yan. Pati yan loss. Civil engineering loss lang ang meron sa amin dati. The digits? Para malaman kung divisible by 3. Oo, yun. So, hindi ko na di-discuss yun dito. Ibang topic, nag-discuss na kasi ako niyan dito eh. Yung divisible, mga divisibility. Meron dyan, hanapin nyo na lang dito sa account natin, ha? Yan mga divisibility rule. Meron yan, tinuturo din sa, tinuturo ko din sa review center. Next, find the 10th term of the sequence, 5, 8, 11, and 14. Okay? Find the 10th term of the sequence, 5, 8, 14, 11, and 14. Ano daw? Arithmetic na. Sa mga laging gustong mag-review ng arithmetic. Wala pa tayong arithmetic sa regular class natin, no? Ano ba yung regular class natin? Yung regular class pala tayo. Yung regular class kasi natin, yung regular class kasi natin yan, yung mga regular student, kan sila Sir Pao, sila Ma'am G. Sino pa ba nandyan ngayon? No? Tinuturo sa MTAP dati. Oo. Ano pa mas maganda pag nakagraduate ng civil? Magtrabaho sa kumpanya o mag-teacher sa civil? Depende kung anong bet mo, Sir Nobuyuki. Ako kasi, after kong gumraduate, nagtrabaho agad ako. Actually, hindi pa ako gumraduate, katrabaho na ako sa pinag-OJT-han ko. And then, malapit lang kasi naman yun. Pag-bot, medyo mahirap, Sir Yuji. So, trabaho ako noon, and then, pagkatapos ko gagraduate na ako, umalis na ako, and then after noon, nagtrabaho ulit ako. Hindi ko pala bet maging civil engineer, no? Hindi ko pala kaya sa site. Hindi ko bet ang nag-uutos na nag-uutos. No? Kasi kailangan yan, meron kang power. Ang bilis mo magsagot. Yan ang pinaka dito. Master dito yan. Sir Pao, na lagi nandito. Regular student natin. May upload ko pa ba sa Trigo Derivative? Wala pa. Ano pa lang tayo, algebra. Ang regular class natin, Ma'am G, nandyan, letter B. Ang upload lang natin is, usually, algebra pa lang. And then, susunod, magano tayo. Trigo na susunod eh. Trigonometry. Baka sana matapos natin. Ang bukas is 3 unknown siguro, tapos dagdagan ko na lang ng konti. Ayoko naman kasi puro 3 unknowns, nakakapagod yun. No, 5 items lang, nakakabagot na yung 3, And dito pa naman, yung 3 unknowns yung x, y, z, di ba? Yung x plus 3y plus z equals 17, yung mga ganun. So, ayoko naman na puro ganun, 10 items, no? 20 items na ganun, nakakaboring yun. Hindi pa naman kami gumagamit ng calcu dito, no? Ang ginagamit natin dito pag mga ganun is tayo, elimination. Any tips daw, Sir Pao? Ano daw, Sir Pao? Bigyan mo ng tips si Sir Jado. Hirap na naman pangalan mo. Yung nga, Jado na lang, Jado. J-Lo? Arithmetic. Let's answer this one. And find the 10th term of the sequence. So, kung general education naman yung topic natin, pwede naman tayo agad dito mag-trial and error. Paano tayo mag-trial and error? So, unang-una, tingnan mo muna, ano ba yan? Ano ba yung sequence natin? Hindi nga natin alam kung arithmetic ba yan, geometric, ano ba yung isa? Harmonic, no? Hindi natin alam kung ano yan? Ano yung isa? Fibonacci, no? So, pag ang pinagkaiba nun, so ano natin? Arithmetic, nag-add, nagma-minus, nag-add, subtract, no? Geometric, multiply, divide. Harmonic, arithmetic siya pero nakabaliktad. Halimbawa, ang arithmetic mo is 2, 4, 6, 8. Si harmonic naman 1,
1/2, 1/4, 1/6. Parang nire-reciprocal mo yung arithmetic. And then si Fibonacci, yung pinaka-paborito ko, pinakamadali. Fibo na C, no? Or Fibonacci is, kunyari, meron kang starting na 1. Ang susunod mo dyan is 1, sunod mo naman is 2, sunod 3, and then 5. Ayun yung sunod-sunod, no? Ang ginagawa natin dyan, pinag-add natin itong mga to. Okay? Ang sabi nito? Okay, sir po, nagtatanong ngayon. Maayos, sagutin mo kaya sa 50 push-up. Kahit ako, hindi ko kaya gawin 50 push-up. 5 lang siguro kaya ko. 5 to 6. So, dito, kung titignan natin, tama ba na 5? Tibuli, letter B. 5, 8, 14. Meron kang 3. Ilan na inad natin dito? 3. Dito 3. So, dito 3. Na-confirm natin na arithmetic yon. And then sa arithmetic kasi, pwede naman natin yan, no? Content lang naman yung hinahanap. Pwede mo nang idiretso yan, no? Halimbawa, ilan na yan? 1, 2, 3, 4. Dagdagan ko ng 3. 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35. Oh, ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10, o 32. Ah, di ba? So, kung gagamitin naman natin yung formula, which is yung recommended by everyone. No, joke. Hindi tayo nagaganyan. No? So, ang formula natin yan is n term is equal to first term plus yung ating n minus 1 times yung difference. Ano yung difference? Yan yung ina-add. Subtract natin. No? So, ito, yung kung pang ilang term siya, so gawin natin, n term yung hinahanap natin, so 10, lalagyan mo siya dyan 10. And then yung first term natin, 5, unang-una. 5 plus, ilang term daw sila, magiging 10. 10, maminusan mo, sige, lagyan natin 10, minus 1. Tapos yung difference nila, kung mapapansin nga natin, 3. And then, 10 term is 5. 9 times 3 magiging 27 plus 5 magiging 32. No, thank you po sa mga nag-follow sa atin, no. So ito naman yung ating formula based na sagot. Dito naman, ako kasi pag gaganyan at ang lagi ko kasing sinasabi pag nagtuturo ko ng Gen Ed or Gen Ed Math, ayoko na nagme-memorize na, no. Kung kaya nyo naman, no, ito, kunyari, memorize mo na to, edi okay. Wala na akong problema doon kung memorize mo na yan. Ngayon, kung malapit na yung board exam, ngayon mo palang i-memorize yan, huwag mo na i-memorize kung ganito lang naman din yung tanong. Bakit? Ilan ba hinahanap? 10. O, ilan na yan? 4. Edi dire-diretso mo na lang. Ayan ha, sulat mo 17, 20, 23, 26, 29, o, 32. Kailan? Nag-live na tayo kanina, yung live ulit. Everyday naman. Everyday tayo nagla-live. Sir Iggy. Sir or Ma'am Iggy. Okay? So, yun. And, ganun lang. Nakuha nyo ba? So, ayun lang yung ating live ngayon. No? 10 items lang. Tsaka naka 1 hour na tayo. May get. So, ayun lang talaga yung pinanta natin ngayon. No? Pinanta. Nag-live talaga ako para calculus. Wala pa tayong calculus. Algebra pa lang. May mga 100. Pag 100 term, automatic, gumamit na tayo ng Sir Jesse, no? Ayun, no? Ito pala, no? Sa CBRC Bicol, CBRC, ayun yung representative na sa Bicol. Ito si ma'am niya, nandiyan siya.